Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kinasuhan ng plunder at graft ng Ombudsman si Senador Jinggoy Estrada dahil sa umunoy pagtanggap ng higit kalahating bilyong pisong kickback mula sa iba't ibang proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Kinasuhan din ng umunoy kasabwat na sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at mga opisyal ng DPWH National Capital Region. Inaantabayanan na ang paglalabas na arrest warrant ng Sandigan Bayan para sa mga kasong ito na walang piyansa. Nakatutok si Joseph Moro. Sa pamumuno ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, isinampa ng Office of the Ombudsman ang mga kasong plunder at graft laban kay Senador Jinggoy Estrada. Ang akusasyon, tumanggap siya ng 573 million pesos na halaga ng kickbacks. Pera mula sa iba't ibang infrastructure projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH na sistematiko umanong idineliver sa kanya. Our evaluation shows that substantial public funds were deliberately funneled into designated infrastructure projects in exchange for predetermined commission fees or kickbacks. Case records point to an accumulated sum of illicit payouts amounting to an aggregate sum of over 573 million pesos, which were systematically delivered to the principal respondent, Senator Jinggoy Estrada. Sinabi sa isinampang kaso na ang pangulimbat ginawa umano sa pamamagitan ng mga insertions sa budget at paglalagay ng alokasyon sa mga piniling proyekto ng DPWH para sa taong 2025. Dati nang sinabi ni Estrada na walang record ang Senado na meron siyang insertion. Sagot dyan ng Ombudsman, hindi doon nakalagay ang lahat ng hakbang sa paggawa ng budget. This certificate does not capture all stages of the budgetary process, wherein insertions may be made in a layered method. Kinasuhan din ang mga umunoy kasabwat niya na sina dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan at mga opisyal ng DPWH National Capital Region na sina Assistant District Engineer Denril Cesar Cortuna at mga district engineers na sina Manny Bulusan at Arturo Gonzales Jr. Hindi na sinampahan ng kaso ang mga state witness na sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, NCR Regional Director Gerard Opolencia at dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Wala na rin kaso si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral dahil pumanaw na ito. No bail o walang bail na inirekomenda ang Ombudsman sa Sandigan Bayan laban kina Senador Estrada. Ang sunod na proseso nito ang paglalabas ng arrest warrant ng Sandigan Bayan. Niraffle na ng Sandigan Bayan kung anong dibisyon ang maglalabas ng warrant at didinig sa kaso. Ang second division sa ilalim ni Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Econg ang hahawak sa isang kaso ng graft ni Estrada. At ang 5th Division naman na hawak ni Sandigan Bayan Justice Saldi Trespeses ang didinig ng kasong plunder at isa pang kaso ng graft. Out on bail lang ngayon si Estrada para sa kasong graft kaugnay ng pork barrel scam na dinidinig pa rin sa Sandigan Bayan. Hindi sumagot ang Ombudsman kung pwedeng humingi ng saklolo si Estrada sa Senado kung may lalabas na arrest warrant laban sa kanya. Can he seek shelter sa Senate? Ayaw. Sagot ni Estrada sa kaso, gagawin niya ang lahat ng mga legal na remedyo. Inihahanda raw ng kanyang mga abogado ang mga hakbang para maipakita ang mga irregularidad sa naging proseso at ebidensyang hindi binigyan ng timbang. Kapansin-pansin din daw na mula na magpalit ang liderato ng Senado ay naging mabilis ang pag-usad ng mga kasong kinasasangkutan ng ilang miyembro ng mayorya sa Senado. Itinanggi na ng Ombudsman ang ganyang paratang. Hinihingan pa namin ng pahayag si Bonoan at iba pang kinasuhan. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.